Kumusta po kayong lahat? Sa kabila po ng medyo mainit na naman ang panahon, kaninang umaga ay malamig pero medyo umiinit-init na naman. Salamat sa Panginoon dahil maganda ang ating weather. Ngayong umaga mga kapatid ay of course patuloy ang ating series na mga lalaki at babae ng Biblia. Hindi ko na po kaya ma-express enough sa inyong lahat kung gaano kahalaga at kung gaano kasagrado itong binabanggit natin lagi. For 15 weeks na ngayon, binabanggit natin na mga lalaki at babae ng Biblia. Because sa panahon natin ngayon, very significant po ito. At sa pamamagitan nito, sa pagkilala natin sa mga babae at lalaki ng Biblia ay yung pananaw natin na ginugulo ng sanlibutan ay nagigipong malinaw. At tayo bilang mga babae at mga lalaki ay ginagamit ng Panginoon para magtulungan sa isa't isa. Bilang isang iglesia o bilang isang church, sapagkat ang church natin ay nilalaman ng mga babae at lalaki na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Yung mga tinatawag nating quote-unquote pinabanal. Nagkaroon ng kaligtasan ng dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya patuloy po tayo mga kapatid, men and women of the Bible, tuloy po tayo sa ating part 15 na ng ating series na ito. At ngayong umaga ay kikilalanin po natin ang isang babae sa Biblia na kapag binabasa natin ng Biblia ay malamang ito ay pagkatapos nating basahin, nilalampasan lamang natin at hindi natin gaano nakikita ang kahalagahan ng kanyang kasaysayan sa ating pananampalataya at sa buong mundo for that matter, sapagkat ito pong babae na ito ay meron siyang mga nakaraan sa kanyang buhay na hindi kaaya-aya, pero makikita natin sa kasaysayang ito kung papaanong ang ating Diyos ay tumatanggap sa lahat ng uri ng lalaki at babae na magsisisi sa kanyang harapan at magbibigay ng kanyang allegiance sa ating Diyos. Kung tutusin, itong kanyang kasaysayan ay medyo parang sa panahon noon, lalo na, at maging sa panahon din ngayon, ay parang unexpectedly exciting kasi meron siyang nakaraan sa buhay niya na kung tutusin ay hindi siya magiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Well, just like many of us, hindi naman tayo talaga karapat-dapat sa Panginoon, pero tinanggap niya tayo. At doon sa pamamagitan noon, sa pagtanggap ng Panginoon sa ating mga maliliit, ay lalong napaparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Dahil dito sa sanlibutan, Panginoon, mga kapatid, kapag ang isang tao na mataas ang kalalagayan sa lipunan ay nagkaroon ng tagumpay, ang tingin natin, minsan kahit tayo ay sinasabi natin na tama lang yan kasi kilala siya sa lipunan. Pero kapag ang isang taong maliit na katulad natin ay nagkaroon ng tagumpay, parang hindi tayo makapaniwala. Di po ba? For example, tayo sa ating mga sarili. Paano natin napupuri ang Panginoon ngayon? Paano natin siya naaawitan ng buong puso? Samantalang marumi naman tayo kung tutusin. Well, again, yung kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay tumubo sa atin. At sa kasaysayan na ito na mapupulot po natin sa Old Testament pa, mamaya siguro masisilip natin kung papaanong yung role ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ay makikita na rin sa kasaysayang ito. Bagamat ito ay sa lumang tipan. At ang tinutukoy ko po na babae na ating pong pakikinggan ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay niya ay, ang pangalan niya ay Rahab. Si Rahab na mula sa kawalan ng paniniwala
ay nagkaroon ng pananampalataya. Mula sa kawalan ng paniwala tungo sa pananampalataya. Siguro po tayong lahat ay ganon ang kasaysayan natin. Once upon a time, nung hindi pa natin kilala yung Panginoon, or maybe even when we were born in our own Christian families, of course, hindi naman natin kilala pa ang Panginoon, ang ating Diyos. Pero habang tumatagal, nakikilala natin ang Panginoon at habang tumatagal, lumalalim din ang ating pananampalataya sa Kanya. For example, sino sa atin ang pinanganak nung ikaw ay baby? Kilala mo na si Jesus? Of course, wala. So even if you were born in a Christian family or you were not born into a Christian family, pare-pareho lang tayo noon na walang paniwala. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat ang pananampalataya o ang pagiging Kristiyano ay isang misteryosong kalalagayan para sa sanlibutan na maski tayo siguro nung una, ano ba yung born-again Christian yan? Ano bang meron dyan? Ano bang pakikinabangin ko dyan? Until nag-mature tayo at sa ating maturity ay nakilala natin ang Panginoon at mula sa kawalan natin ng paniwala, ay nagkaroon po tayo ng pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung pananampalataya natin na yun, mga kapatid, maniwala kayo't sa hindi, bigay sa atin ng Panginoon. Kaya, if I were you, I will be extremely glad. Dahil isipin mo, binigyan ka ng Panginoon ng pananampalataya. Siya ang nagbukas ng puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ngayon ay iba na ang pananaw mo sa buhay. Kilala mo na ang Diyos. At ang Diyos ay hindi na iba sa iyo. Sa takbo ng buhay ngayon, mga kapatid, kung tayo walang pananampalataya, ay palagay ko ay napakahirap. Ang gera ay kabi-kabila. Ang insecurity sa ating gobyerno, sa ating pamumuhay ay laging nandyan. Hindi natin alam kung kailan magkakaroon uli ng virus na magpapapigil na naman sa atin para magkasama-sama. Hindi po ba? Hindi natin alam kung kailan habang tayo ay bumabalik na sa normalcy ay bigla na naman kung ano na naman mangyayari. And in this world, wala po talagang kasiguruhan. Kaya nga, importante na kung walang pananampalataya ay dapat magkaroon ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, meron tayong kapanatagan. Di po ba? Meron tayong kapanatagan na nakukuha. Meron tayong kagalakan na nakukuha sa ating Panginoon na hindi nauunawaan ng marami. Kaya tayo po ay titingnan natin yung buhay ni Rahab sapagkat ang kanyang istorya ay ganyan din. Mula sa kanyang unbelief, siya po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Si Rahab po, mga kapatid, ay isang babae na nakatira sa Jericho. Noong pong pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, matapos hatiin ng Diyos ang dagat, pigilin ang agos ng tubig ng Jordan, nakatawid sila at nung sila ay nando na sa Palestine na pinag-aawayan po ngayon. Na yung dating Canaan, yung Jerusalem ngayon, yung po ang Canaan na nakalagay sa Bible, na pinag-aawayan po ngayon, nung makarating na sila ron, dahil ipinangako sa kanila ng Diyos ang lupa na yon, kung tawagin na yung lupang pangako, so inihanda na sila para sakupin yon. Siguro mga kapatid, para sa benefit nating lahat ay magkaroon tayo ng konting kaunawaan kung bakit ang mga Hudyo o ang mga Israelita ay kinakalaban ngayon ng iba't ibang bansang hindi mga Kristiyano, especially Arab nations. Yun po yung nangyayari ngayon. Ang dahilan po niyan, kasi may sentimiento po ang mga Arab nations, lalong-lalo na dahil sa kanilang
pananampalataya na hindi katulad ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ang sentiment po nila, sila po ang unang mga nakatira sa Jerusalem, sa Israel na tinatawag natin ngayon. Pero dumating ang panahon dahil sa kasamaan na ginagawa nila, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, dahil sa pag-aalay nila ng mga sanggol para sunugin para sa kanilang Diyos-Diyosan, at dahil sa umatikabong mga pangkukulam dito, tayantangan dito, panghuhula dito, nagawa ng kaaway, at iba't iba pang mga activities na connected sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga karimari-marim na ginagawa nila para sambahin ng mga Diyos-Diyosan, ay nagalit na po ang Diyos sa kanila. And our God, the God of the universe and the God of the earth, being the owner of every parcel of land in this world, sabi niya, ayoko na kayong tumira dyan. Yung mga Israelita, papupuntahin ko kayo dyan, paalisin ko kayo dyan, at sila na yung papalit. At alam niyo naman, sa panahon ngayon, pag pinag-usapan ng human rights, at hindi pinag-usapan ang biblical point of view, or divine point of view, may katwiran yung mga Arabo na awayin ng Israel kasi sinakop yung kanilang dating bansa. But, by virtue of the power and authority of God, ang Israel po ay binigay niya sa mga Hudyo. That's why, yung hindi po mga Hudyo, they were driven away. Talagang pinatalo sila ng Panginoon, pinaalis sila. Kaya hanggang ngayon ay nagkakagulo sila. Ito pong kasaysayan natin ay medyo may connection din po dyan dahil ito po yung unang-unang ginawang pagsakop sa isang lugar ng mga Israelites doon sa lupang pangako. At yun po yung Jericho. At doon po sa Jericho ay may nakatirang isang babae na ang pangalan ay Rahab. Basahin po natin ang sinasabi ng Biblia sa Josue chapter 2 verse 1. Sabi po ay ganito, nang si Josue po kasi ay nang bago po nila sakupin ang Jericho, of course, kahit sa ngayon, kahit sa nangyayari ngayon sa Middle East na labanan, bago lumusob ang magkakaaway, nagpapadala muna sila ng spy para ma-estimate ano bang mga kaaway natin, ano bang meron dyan, ano bang hardware nila dyan na panggera, ano bang attitude ng mga tao dyan. Kaya itong si Josue bilang general ng Panginoon, ng kanyang army, padala ng dalawang spy doon po sa Jericho. At nung makarating na sila, ganito po ang sinasabi ng Biblia, pagkatapos lihim na nagpadala si Josue ng 2 tao mula sa kampo ng mga Israelita sa Shittim para mag-espiya sa lupain ng Kanaan, lalong-lalo na sa lungsod ng Jericho. Nang makarating ang 2 espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran. So ito pong si Rahab ay isang prostitute. At doon ang mga spy po ni Josue, ng hukbo ng Israel ay nandun na po sa lupang pangako sa Kanaan, sa Jericho, doon mismo sa Jericho, nakituloy po sila sa bahay nitong si Rahab. At titignan po natin ngayon, mga kapatid, ano-ano ba yung mga ginawa ni Rahab? At dahil sa kanyang ginawa, ay napalagay siya sa kasaysayan ng Biblia. Kahit na siya ay isang prostitute. At napalagay siya sa kasaysayan ng Biblia sa loob ng kasulatan bilang halimbawa para sa ating lahat. Siguro ang tanong, bakit ganun, pastor? Prostitute siya, paano yan magiging halimbawa para sa atin? So titignan po natin. Ito nga yung isang ironic na kasaysayan na ang Diyos mismo ay gumagamit ng mga tao na dating makasalanan. Kagaya ni Apostol Pablo, dating religious terrorist against Christianity, ginamit niya. At marami pang iba. May mga hari siyang ginamit
sa kasaysayan ng mundo at sa Biblia na hindi naman talaga naniniwala sa ating Diyos pero ginagamit niya. Ang kagandahan lamang ng kasaysayan ni Rahab ay makaka-identify tayo talaga sa kanya. Because once we were also sinners. But it doesn't mean that we don't sin anymore. Ibig sabihin lang, hindi na tayo ngayon nabubuhay sa kasalanan. Si Rahab ay isang babae na dati ring namumuhay sa kasalanan. Siya ay isang prostitute. So siguro, ang magiging tanong natin, bakit kaya siya pa ang ginamit ng Panginoon? Of course, kung nababasa natin ang New Testament, maunawaan na natin na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Anong ibig sabihin? Sino ka man, ano ka man, kasinsama ka man ni Hitler, kung ikaw ay magsisisi ng tunay, patatawarin ka ng Panginoon. Tatanggapin ka niya. Hindi lang yon, gagamitin ka pa niya. At narito ang isang babae siguro na si Rahab na sa kanyang buhay ni hindi niya pinangarap na siya ay magamit ng Diyos ng mga Israelita. Bakit po? Siya po ay Canaanite. Ang lahi po niya ay kalaban ng mga Hudyo. Like for example, si Rahab sa buong city of Jericho, sa buong city ng Jericho, siya lang ang sumampalataya sa ating Diyos. Wala nang iba. Kaya tayo, mapalad tayo mga kapatid, kung kakwentahin natin yung ratio ng Kristiyano sa buong population ng buong mundo. Baka nga ang katumbas natin tayo at isang syudad. Sabihin na natin tayo at isang municipality. Na parang sa isang municipality, tayo lang ang nakakilala sa Panginoon. Kagaya ni Rahab, na sa isang kingdom, siya lamang ang nakakilala sa Panginoon. At mamaya makikita natin kung paano nangyari na nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoon. Pero tignan po natin mga kapatid, ano-ano ba yung mga ginawa ni Rahab na meron tayong mapapakinabangan na magpapatibay na ating pananampalataya at patuloy na magbabago ng ating buhay. Unang-una po, nakahanga sa kasaysayan ni Rahab bilang isang prostitute. Sabihin na natin former prostitute. Bago niya ma-meet ang mga spies ng hukbo ng Israel, ay unang-unang ginawa niya, nakahanga ay yung natuto siyang matakot sa Diyos. Bakit po kahanga-hanga yun? She was a prostitute. Parang halimbawa, isang kriminal, naging Kristiyano. Natandaan ko isang pastor natin, nalimutan ko na yung pangalan niya. Siya po ay galing Munti. Doon sa Munti, nung siya ay nakalabas, naging Kristiyano siya, tapos naging evangelista po siya. Wala siyang church na isang church na pinupuntahan kundi hayo siya ng hayo at ang kanyang ginagawa ay patanggapin ng mga tao sa ating Panginoon. Binibilang niya kung ilan na yung napatanggap niya. At habang siya ay lumalakad, makikita niya may mga sulat yung kamay niya. May nakasulat na verse. Nakarating na po siya rito. Siya po ay pumanaw na. Pero siya po ay inamin niya na ang napatay niya ay 5 tao nung siya ay lumabas. So, kriminal talaga siya. Pero hindi siya nakulong doon sa pagkakapatay niya sa 5 tao na yon. Di umano, medyo graphic, ang sabi niya, yung isa pang aron, Pastor, binaksakan ko ng bato sa mukha itong mga tao na ito. So, gruesome, talagang kriminal siya. Kasi yung 5 yon, naunang lumaya sa kanya, yung 5 yon ang umapi sa kanya sa loob ng kulungan na ginantihan niya. But he became a Christian. He became an evangelist, kagaya ni Apostol Pablo, na kahit na gaano karumi ang kanyang nakaraan, ang isa sa mga natutunan nila ay yung natakot sila sa Diyos. Kagaya din itong si Rahab.
Bagamat siya ay hindi Hudyo, ay natuto siyang matakot sa ating Diyos. At basahin po natin ang sinasabi sa Josue chapter 2 verses 8 to 10. Ganito po ang sinasabi. Bago matulog ang dalawang espiya, tumuloy na po yung espiya sa bahay niya, tinanggap niya na. So bago matulog ang dalawang espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupaing ito at labis ang pagkatakot ng mga tao rito sa inyo. Nabalitaan namin kung paano pinatuyo ng Panginoong Diyos ang dagat na pula nang lumabas kayo sa Ehipto. Nabalitaan din namin kung papaano ninyo pinatay ang dalawang hari ng mga Amoreo na sina Sihon at Og sa silangan ng Jordan. Paanong nagkaroon ng takot si Rahab sa Diyos ng Israel? Remember, si Rahab po ay may sariling mga Diyos-Diyosan. Wala siyang pakialam sa Diyos ng mga Hudyo. Pero, nagkaroon siya ng matalas na pangunawa. Nababalitaan niya yung mga pangyayari nung ang lahi ng Israel ay lumabas ng Ehipto, tumawid sa Red Sea, at nagsimula ng digmaan, 2 hari na ang napabagsak. At dahil doon ay natakot yung mga tao sa kanila sa buong Jericho. Pero sa buong Jericho, siya lamang ang nagkaroon ng takot sa Diyos. Yung mga taga-Jericho natatakot kasi baka lusubin sila ng mga Israelita, patayin sila. Yun ang kanilang fear. Subalit, si Rahab, ang takot niya ay ganito. Makapangyarihan ang Diyos ng Israel. So nagkaroon siya ng reverent fear for the God of Israel. Hindi lang siya natatakot sa Diyos dahil makapangyarihan siya at pwedeng pulbusin ang lahat ng mga taga-Jericho, kung hindi, sa kapangyarihan ng Diyos na yun na nakita niya, nagkaroon siya ng paggalang sa Diyos. Kung meron tayong aasahan nagagalang sa Diyos sa panahon ni Rahab, malamang hindi si Rahab ang sasabihin natin. Kasi yung kanyang trabaho ay hindi kagalang-galang. Masisipin natin siguro yung mga matataas ang kalalagayan sa lipunan. Yun ang mga unang magkakaroon ng takot sa Panginoon, ng reverent fear of our God. Pero hindi ganun nangyari. Si Rahab nga, na kung tutuusin ay napakaraming tao, siya pa ang nagkaroon ng takot sa ating Diyos. Siya yung natutong matakot sa isang paraan na kapakipakinabang sa Kanya at nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Dito sa kasaysayan niya, makikita po natin yung katalinuhan ni Rahab. Bakit po? Kasi alam niya na pagdating sa pananampalataya, hindi hadlang ang kanyang lahi. Pagdating sa pananampalataya sa ating Diyos. Alam niya hindi siya Hudyo. Alam niya kung gaano kalupit ang hukbo ng Israel. Pero somehow, nagkaroon siya ng kaisipan na manampalataya sa ating Diyos at iwanan ng pananampalataya niya sa mga Diyos-Diyosan. Na kahit hindi siya Hudyo o Israelita, ay hindi niya inalantana ito. Sa halip ay nanampalataya siya ng tunay sa Diyos. Inisip niya, kahit hindi ako Hudyo, mananampalataya ako sa Diyos ng mga Hudyo. Maaaring naglaro din sa isipan niya, paano ko tatanggapin ng mga Hudyo? Hindi naman ako Hudyo. Pero nagkaroon siya ng resolution sa kanyang sarili. Wala akong pakialam kung ano ang lahi ko. Ang importante ay gusto kong manampalataya sa tunay na Diyos. At yan ang kailangan ng sanlibutan magpa hanggang sa ngayon. Ang magkaroon ng pananampalataya sa tunay na Diyos. Si Rahab,
Hindi lamang siya nag-iisa sa buong Jericho na sumampalataya sa Panginoon, kung hindi kahit ang pamilya niya ay hindi rin mga mananampalataya ng ating Panginoon. At hindi rin ito naging hadlang para siya ay hindi manampalataya. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya dito po sa TBC, marami na tayong ganyang kasaysayan, mga kumilala sa ating Panginoon. Kadalasan, nung una, nag-iisa lang sila sa kanilang pamilya. At ang persecution po at ang pressure against their faith is strong. Ang iba ay talagang umiiyak. Pero just like Rahab, marami rin sa atin ang hindi pumayag na kahit ako ay alimurain, na kahit ako ay tugisin o i-persecute ng aking pamilya, mananampalataya pa rin ako sa tunay na Diyos. Dahil makapangyarihan ang tunay na Diyos. So, anuman ang aking kalalagayan, anuman ang aking lahi, saan man akong pamilya napapabilang, kahit na ako ay napapabilang sa mga hindi mananampalataya sa tunay na Diyos, sabi ni Rahab, mananampalataya pa rin ako. Makikita po natin dito na ginamit niya ang kanyang talino sa pagpili kung sino ang kanyang kakampihan. Katakataka mga kapatid, na mapapansin natin at kamangha-mangha din yung kanyang katalinuhan sa pagpili. Kadalasan ng mga tao na kinakampihan, ang kinakampihan lamang ng mga tao, yung may paniwala, yung kanilang kinamulatan, na kinikilala nila na kanilang Diyos. Pero just like many of us, si Rahab din, baliwala sa kanya yung kanyang kinamulatan. Nung maunawaan niya, makilala niya ang tunay na Diyos na mga pangyarihan, sumampalataya siya. Ano siya hindi mo siya mapigil sa kanyang pananampalataya. Itong si Ahab. Kasi kung tutusin, nag-iisa sa buong Jericho, lahat against sa kanya. Ganun ang sitwasyon niya. And she was not even a powerful woman. Hindi siya ma-impluwensya sa kanyang community. Isa siyang bayaring babae. Kaya kung titignan natin yung sitwasyon niya, parang mahirap Pero I believe ay nakakapagbigay sa atin ng excitement and maybe ito po ay nagbibigay sa atin ng kagalakan din. Lalo na kung dumaan ka sa ganitong istorya na sa pananampalataya mo, dumaan ka sa mga pag-uusig, pinanindigan mo ang iyong pananampalataya mo, dumaan ka sa mga pagsubok. And maybe some of us, hanggang ngayon ay dumadaan sa pagsubok dahil sa ating pananampalataya. Pero naniniwala ako na tayo ay binigyan ng talino ng Panginoon kagaya ni Rahab para alam natin kung kanino tayo sasampalataya, kung kanino tayo kakampi. Lalo na sa panahon na ito na ang sanlibutan ay talagang kinakalaban na directly uli ang Christianity. Marami na pong nangyayari sa iba't ibang bansa. Talagang gusto nilang ibaksak ang Christianity using mga batas. Hindi ako magtataka kung darating ang panahon na mayroong ilang bansa sa ibabaw ng lupa na magiging illegal ang pagiging Kristiyano. Pero ano pa man ang mangyari, ang pananampalataya natin ay hindi natin bibitawan. At sa pananampalataya natin sa tunay na Diyos na makapangyarihan, doon tayo kakapit. Kaya nga kahanga itong si Ahab dahil sa kanyang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ay kumampi siya sa Diyos agad-agad. Agad-agad siyang kumampi sa Panginoon. Dahil nakita niya, naunawaan niya, somehow, siya lang ang nakaunawa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At dahil dito, ito pong si Rahab, ay noon pa man ay pinarangalan niya na ang ating Panginoong Diyos sa papaanong paraan. Dahil bagamat siya ay pangkaraniwang tao lamang, ipinakita sa kasaysayan ng Biblia na kapag binuksan ni Lord ang puso ni numan, wala pong makakapigil.
At mapapalad ang mga tao na binuksan na ang puso na sumasampalataya sa Kanya. Na natuto na magkaroon ng reverent fear sa Panginoon. Tandaan po natin, dati, si Rahab ay isang prostitute at wala siyang pakialam. Maski siguro sa kanilang Diyos-Diyosan. Maybe she's not even a religious person. Kasi if you're a religious person, ewan ko kung paano ka magkakaroon ng ganong trabaho sa panahon noon. Pangalawang katangian ni Rahab na kahanga, mga kapatid, ay yung iniligay niya sa tama ang kanyang loyalty. It's one thing to know who God is, who the powerful God is, but it's one thing to put your loyalty to the most powerful God. Yung isa kanina, information pa lang eh. Tinatanggap niya information. And when she took all the information in, nagtiwala agad siya sa ating Diyos. Nagtiwala siya, ang kanyang allegiance, ang loyalty niya ay nilagay niya sa ating. Imagine, si Rahab na taga Jericho, nag-iisa sa city of Jericho, siya lang ang may loyalty sa ating Diyos. Siya lamang. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay napapabilang sa mga mananampalataya na nag-iisa ka sa iyong pamilya, nananampalataya sa Diyos, matuwa ka. Kasi tanda yun ng loyalty mo sa tunay na Diyos. Ano po ang sinasabi sa Josue 2, 12 hanggang 14? Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ngayon, ipangako nyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan nyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Bigyan nyo ako ng patunay. Hanggang doon muna tayo. Ano po ang background nito? Nung dumating yung pagkakataon na na-realize na ni Rahab kung sino ang tunay na Diyos, nagkaroon siya ng takot sa tunay na Diyos. Sinulisit niya yung pangako ng 2 spy ng hukbo ng Israel. Ibig sabihin, itinatago niya kasi yung mga spy eh. Pero humingi siya ng assurance dahil alam niya na hindi na siya kakampi ng kanyang sariling bayan, na hindi siya nakakampi ng kanyang Diyos-Diyosan, at kakampi na siya ng mga Diyos ng Israelita. And once malaman ng gobyerno ng Jericho na siya ay wala ng allegiance sa Jericho at ang kanyang allegiance ay nasa Israel na, alam na natin kung ano mangyayari. Kung hindi man siya madurog kasama ng gagawin ng Israel, ng pagdurog sa Jericho noon, baka sa kamay pa lang ng mga taga-Jericho ay madurog niya siya. So imagine yung kanyang situation. Kaya sabi niya ngayon, realizing that she is in a difficult situation, but then again, because of her fear of the true God, na binigyan niya ng kanyang loyalty, ito yung hiningi niya ngayon. Ang sabi niya, kaya ngayon, ipangako niyo sa pangalan ng Panginoon na tutulungan niyo ang pamilya ko gaya ng pagtulong ko sa inyo. Bigyan niyo ako ng patunay na hindi niyo papatayin ang mga magulang ko, mga kapatid ko, at ang buo nilang sambahayan. Sinabi ng 2 espiya kay Rahab, itataya namin ang buhay namin para sa inyo. Ibig sabihin, sa paangkan niya, huwag mo lang ipagsabi ang pag-espiya namin dito, hindi ka namin gagalawin kapag iminigay na ng Panginoon ang lupaing ito sa amin. Makikita natin dito yung agarang pagbibigay ni Rahab ng kanyang loyalty sa ating Panginoon at sa hukbo ng Israel sa panahon na yon. Hindi po siya nagdalawang isip na tulungan ng mga espiya. Wala pang assurance sa kanya yung mga spies. Somehow, by the work of God, nung pumasok yung mga espiya sa bahay niya, binigay niya ng proteksyon. Dahil ano po ang attitude ni Rahab? Mga sundalo ito ng Diyos na tunay na makapangyarihan. At takot ako sa Diyos nila. So kung hihingi sila ng tulong sa akin, hindi ko ito pwedeng tanggihan. So, makikita natin na hindi siya nagdalawang isip na tulungan ng mga espiya at ito ay tanda ng loyalty. Just imagine mga kapatid, lubhang mapanganib ang kanyang ginawa para sa hukbo ng Diyos
na kalaban mismo ng kanyang lahi. Hindi rin siya natakot para sa kanyang sariling kaligtasan. Kasi kung natakot siya para sa kaligtasan niya, tuturo niya lang yung dalawang spy. Sabi niya, nandun sa bubong ko nagtatago. Kasi kumikilos na yung Panginoon sa puso niya. Hindi siya natakot. Ganoon na lamang ang kanyang loyalty na ibinuhos niya ang kanyang pagtitiwala sa mga banyaga, maging sa tunay na Diyos na para sa kanyang lahi ay banyaga. Nagkaroon siya ng loyalty sa foreign God, kung tutuusin. Dahil ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kanyang lahi, ng kanyang bayan. Pero somehow, sa pagkilos ng Panginoon sa puso niya, na-recruit siya ni Lord. Siguro yung mga nanonood po ng YouTube, kabi-kabila po sa YouTube pagka hinanap niyo yung mga, halimbawa, Arabs na na-convert into Christianity, napakarami po kayong makikita. Mga ISIS, mga terrorist na hindi kilala si Kristo. Ang ating Panginoon mismo, in our present day history, nagpapakilala sa kanila ang Panginoong Jesus. Nung nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus, nagparamdam sa kanila ang Panginoong Jesus, hindi nila alam kung sino yung nagpapakilala sa kanila. Wala silang idea kung sino si Jesus. Pero marami na ang nabago dahil sa pagkilos mismo ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung paano ang ginawa ng Panginoon sa puso ni Rahab at ganun na lamang ang kanyang takot sa Diyos at ganun na lamang yung loyalty niya sa ating Diyos. Imagine, nag-iisa lang siya sa buong Jericho. At makikita natin mga kapatid na ipinagkatiwala niya ang kaligtasan ng kanyang angkan sa hukbo ng Panginoon. Hiningi niya ang proteksyon niya at ang proteksyon ng kanyang buong angkan. Ibig sabihin, ganun na lamang ang pagtitiwala niya sa Diyos at pagkilala niya sa kapangyarihan sa Diyos ng Israel na hindi siya nag-atubili na ilagay sa kamay ng Diyos ng Israel ang kinabukasan ng kanyang lahi, ng kanyang angkan. Pangatlo pong mahalagang bagay na ginawa ni Rahab ay yung nakipaglaban agad siya para sa Diyos. So nung magkaroon siya ng tunay na takot sa tunay na Diyos, ibinigay niya yung loyalty niya sa ating Diyos at sa hukbo ng Israel. During that time, agad-agad siyang nakipaglaban para sa ating Diyos. Again, I would like to remind you na si Rahab ay nag-iisa against the whole of Jericho. Of course, ang kanyang pakikipaglaban na hindi sa pamamagitan ng armas na labanan. Pero nakipaglaban siya as part of the army of Israel. Titignan po natin kung paano nangyari yon. Ang sabi po sa Josue chapter 2 verse 4 and 6 ay ganito. Sinabi ni Rahab, totoo pong may mga taong nakituloy dito. Background pa lamang mga kapatid bago ko ituloy ito. Nang malaman po ng government ng Jericho na mayroong mga spy na nakapasok po sa Jericho, hinanap itong dalawang spies na ito. So sa kanilang paghahanap, nabalitaan nila na yung dalawang spies ay pumunta po sa bahay ni Rahab. So nagpunta sila, yung mga sundalo sa bahay ni Rahab, at tinanong si Rahab, meron ba mga spies na pumunta rito? Ito po ang sabi ni Rahab, totoo po ang may mga taong nakituloy dito, pero hindi ko po alam kung taga saan sila. Yan sabi niya. Umalis sila ng madilim na at pasara na ang pintuan ng lungsod. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pero kung susundan nyo sila agad, maabutan nyo pa sila. Pero ang totoo, itinago ni Rahab ang dalawang espiya sa bubong ng bahay niya at tinakpan niya sila ng mga pinagputol-putol na halaman na ginagawang telang linin na pinapatuyo niya roon. So apparently, yung dalawang spy ay itinago niya sa kanyang kisame at tinakpan pa para hindi makita. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit
Ano yung nangyayari? Bakit ipinagkaila ni Rahab na merong mga spies na nandun pa sa bahay niya? Ang ibig po sabihin nito mga kapatid, agad-agad siyang kumampi sa hukbo ng Panginoon. Nag-decide na siya. After fearing the Lord and placing her loyalty to the true God, nag-decide na rin siya na siya ay part na ng hukbo ng Israelita. Kumampi ka agad siya. At makikita natin dito mga kapatid na sumabak agad siya sa isang tactical disinformation. Pag sinabi po nating tactical, it is something that you do na pinagpaplanuhan mo para sa ikatatagumpay ng army. At sa harapan ni Rahab, ang desisyon ay gagawin niya. Kakampihan ko ba itong mga Israelita o ang kakampihan ko ang mga taga-Jericho? Pero pinili niya, nakampihan niya mga taga-Israelita, maging spy na rin niya. Meron siyang gift sa espionage. Ito pong si Rahab. Parang madaling-madali lang sa kanya na magbigay ng disinformation. In times of war, kasama po sa strategies and tactics ng military ay magbigay ng mga disinformation para yung kaaway ay maligaw and in the end ay matalo. At ganoon na nga po ang ginawa ni Ahab. Kumampi siya sa hukbo ng Panginoon, sumabak siya sa tactical disinformation at naging lingkod agad siya ng hukbo ng Diyos. So makikita natin dito yung mabilis na transition ng buhay ni Rahab mula sa pagiging Canaanite na hindi Hudyo, na hindi naniniwala sa ating Diyos, ay mabilis na mabilis yung kanyang proseso. Nagkaroon siya ng takot sa Diyos, binigay niya yung loyalty niya sa Diyos natin, at eventually nakipaglaban na siya para sa ating Diyos. At nakipaglaban na siya para sa hukbo ng Diyos, sa hukbo ng Jerusalem, ng Israelites sa pamamagitan ng espionage o disinformation tactics. So hindi lamang nasa isip niya, nasa puso niya ang Diyos, kung hindi nakita pa sa gawa niya, na pinakita sa kasaysayan na ito na talaga siya ay identified na sa ating Diyos. So, mula sa hindi niya, sa kawalan niya ng paniwala sa tunay na Diyos, nagkaroon siya ng pananampalataya. And to many of us, ito po ang kasaysayan natin. Marumi din tayo, nakilala natin ng Diyos, natakot tayo sa Diyos, nag-pledge tayo ng allegiance natin sa Diyos, and then finally, many of us are now warriors of God. Hindi tayo lumalaban ng barilan, of course, sapagkat ang armas natin ay hindi mga armas na gawa ng kamay ng tao, kung hindi mga spiritual na armas na ginagamit natin para kalabanin ang dyablo sa araw-araw ng buhay natin, sa ating personal na buhay, sa buhay ng ating pamilya, at sa pamumuhay natin sa mundong ito. Kung ang kalaban noon ay literal na army of Jericho na lulusubin ng Israel, ang kalaban natin ngayon, mga kapatid, ay spiritual na kaaway. At alam niyo na kung sino yung kaaway. So sa ngayon, ang kalaban naman ng Israel, maging sa mga oras na ito ay literal na army ng kaaway. Na mga army ng mga Diyos-Diyosan. Although, of course, alam na natin na hindi pa nakikilala ng mga Hudyo mismo kung sino talaga si Kristo. Pero may plano ang Diyos para sa kanila. Kaya hindi po sila natatalo sa labanan. Noong 1946, ay nilusob na sila ng 4 na bansa na Arab nations. Nanalo sila, nasakopan nila ang part of Egypt. Noong 1960s, nagkaroon din ng 6-day war, 6 na araw na gera,
nanalo pa rin ang Israel. At sa gerang ito, ay mananalo na naman ang Israel maliban kung sila ay paparusahan ng Diyos. Kung hindi sila paparusahan ng Diyos, magwawagi sila. At sa pagwawagi nila, dahil ang kalaban nila ay maihalin tulad natin sa mga taga-Jericho, ay mananalo ang hukbo ng Panginoon. Pero ang mahalaga, mga kapatid, sa kasaysayan ni Rahab, ay makita po natin yung kasaysayan ng katapangan at paglalagay ng loyalty sa tamang lugar. Kanino ba tayo tapat? Sa sarili natin? Sa ating pamilya? Sa ating bayan? Sa sanlibutan? O nasa Diyos ang ating loyalty? When it comes to loyalty, pagkamat tayo ay wala sa armadong labanan, ang pinag-uusapan yan paano ka ba nabubuhay ngayon? Paano mo ba ipinaglalaban ang buhay Kristiyano? Kagaya ng ginawa ni Rahab nung panahon na yon. Kumusta ka kung paano ka sumusunod sa takbo ng lipunan? Nandun ang labanan. Kaya mga magulang, kuminsan hindi pala minsan, madalas, pag lumabas na ang anak ng bahay, pumasok sa eskwela, pumasok sa trabaho, or whatever, magpipray na. Kasi alam mo, mapapasabak na sa labanan ang anak mo. Kaya nakita natin dito yung katapangan at paglalagay ng loyalty ni Rahab sa tamang lugar, sa ating Diyos. Mula sa pagiging hindi kabilang sa lahi ng Israelita, ay hindi siya nagdalawang isip na kumampi sa hukbo ng Israel at commander ng Israel ang tunay ng kapangyarihan Diyos. Kumampi siya kagad sa ating Diyos. Nagpakita siya ng positibo at banal na takot sa dapat na katakutan. Walang iba kundi ang Diyos na humati ng dagat na pula. Sabi niya, sabi ng mga taga-Jericho, tumalo sa mga haring makapangyarihan sa lupang pangako. Hindi siya nagaksaya. Ibig sabihin, si Rahab ay hindi nagaksaya ng panahon at agad na ipinagtanggol ang mga Israelita sa pamamagitan ng pagtatago niya sa mga espiya ni Josue. Walang pag-aatubili na binilang itong si Rahab, hindi na siya nag-aalinlangan pa. Isinama niya na, ibinilang na niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng hukbo ng Israel sa panahon na yon. Para siyang bagong recruit sa intelligence unit ng Israel noon, na hindi pa formal ang recruitment sa kanya, ginawa niya na yung pagiging isang intelligence agent. Tayo naman, mga kapatid, sa buhay natin ngayon, halos ganyan din ang istorya ng buhay natin. Hindi po ba? Nasa gitna tayo ng sanlibutan. Tayo ay kumikilos, tayo ay nakikipaglaban. We are part of the army of God. At ang madalas ng pinakamabisa nating sandata ay yung ating mga panalangin. Yung ating paglilingkod sa Panginoon. Yan ang ating sandata. Na kahit anumang principalities o mga espiritong masasama ay nakakaya nating harapin dito sa church na ito. Dahil katulad ni Rahab, mula sa kawalan ng paniniwala, tayo rin ay nagkaroon ng pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon. Amen.